Samantala, naghayag ng buong suporta sa liderato ni House Speaker Faustino Bogie III ang mga kongresista habang umigting pa ang panawagang pabalikin na sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. I am going to be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. They are too severe and it's dragging the House in the mud. Pinauuwi na rin ni House Majority Leader Sandro Marcos ang kanilang kasamahan na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dapat daw kasing harapin ni Ko ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya, kabilang na ang mga issue sa budget at flood control projects sa bansa. Kamakailan lang, bumiyahe si Ko pa Amerika dahil sa medical reason. Si Navota City Representative Toby Chanco naman may mungkahi na rin kay House Speaker Faustino Bogie III ukol dito. I think the first thing to do is ask him for his medical certificate. 'Di ba? So malaman natin life-threatening ba yung kanyang medical condition. Kung hindi naman life-threatening yung kanyang medical condition, wala naman siyang dahilan para hindi umuwi. Ayon naman kay House Deputy Speaker Janet Garin, sa ilalim pa lang ng liderato ni dating House Speaker Martin Romualdez, pinauuwi na rin naman si Ko. Yun nga lang, hindi pa rin siya bumabalik. The Speaker was trying to reach out to him, to request him and to allow him to mention a timetable kung kailan siya makakauwi. Oo. At in fact, during the Infracom, yun din ang nasabi ni Speaker na parating na si Saldi, at least maliliwanagan yung mga katanungan. Unfortunately, hindi dumating yung araw na yan. Isa si Ko sa mga kongresistang napag-uusapan sa mga pagdinig ng House Infrastructure Committee. Sabi ni Infracom Co-Chair Terry Ridon, sa ngayon, makikipagpulong pa sila sa bagong liderato ng Kamara ukol sa magiging direksyon ng kanilang mga pagdinig, pero malinaw na rin ang naunang pahayag ni Speaker D na ibahagi nila sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang hearing transcripts at iba pang papeles na nakalap nila. Para naman sa ibang kongresista, mabuting tuluyan ng isara ang Infracom hearings. That is my suggestion, no? Itigil muna yung Infracom hearing. Total meron ng ICI, di ba? Sa pagkakaintindi namin, wala na. Or kung meron man, ito ay to formally endorse all the documents and the affidavits gathered to the ICI. Sa ngayon, inaabangan pa ang magiging direktiba ni Speaker D sa iba't ibang usapin. Pero marami ng kongresista ang nagpapaabot ng buong suporta para sa bagong House Leader, kasabay ng pangako ng buong kooperasyon sa kanyang liderato. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.